Hello everyone! Welcome back to my channel at eto na naman tayo sa isang napaka-exciting na araw. So after ng ating Kinkakuji adventure, pupunta tayo sa isa sa pinaka-most visited place din sa Kyoto, ang Nishiki Market. So pwede kayong pumunta doon by train, by bus, or mag-taxi. Pwede din kayong maglakad kasi hindi siya malayo. Kung lalakarin siya, I think sabi sa Google around 33 minutes, which is hindi siya kalayuan sa Kyoto Station. Wow. Kung gusto ninyo, pwede rin kayong mag-hop on hop off bus katulad ng ginawa ko at baba na lang kayo kung saan ninyo gusto kasi maaaral nyo naman yung map or yung ruta ng mga bus kung saan nyo gustong bumaba. Habang nag-i-edit ako ng videos, guys, parang, Diyos ko, naglalaway ako sa dami ng nakikita kong pagkain. May mga iba akong kinuhanan, ganyan kung paano sila mag-serve ng mga fresh food, mga seafood. Kasi dito, iba-iba sila ng pwesto. Hindi siya parang pag cooked food, pag ready to eat food, yun lang yung magkakahilera. Hindi. Dito siya, halimbawa, dito sa kabila, mayroong lutong pagkain. Dito sa kabila, fresh food naman siya. Mayroong seafood. Kadalasan na nakita dito guys ay seafood. Konti lang yung fresh na na karne, ganyan. So, karamihan ng nakita ko dito ay mga talagang niluluto kasi yun yung parang patok na patok dito. Kaya maraming tao ang pumupunta dito sa Nishiki Market kasi ito yung talagang pinupuntahan ng tao dito, yung Japanese cuisine, yung may mga restaurants din dito, pero ang talagang nakaka-attract talaga sa kanila yung mga sinuserve nilang pagkain dito. Kaya't samahan niyo ako guys, kung makikita niyo yan, Diyos ko, mouth-watering talaga siya. Parang pag nadaanan mo yan, yung amoy pa lang, my God, parang ayaw mo nang maglakad, parang ayaw mo nang tumigil. Kaso ang daming tao, as in, ang daming tao dito. Pagka may kasama ka at hindi ka lilingalinga ka, may iwanan ka talaga sa dami ng tao. Siksikan siya. Ewan ko lang kasi nung pumunta ako, siya weekdays, ba pumunta ako dito. So, hindi siya weekend, pero ang dami pa ring tao. Tapos, yung makikita mo talaga yung lalo ng mga ibang lahi, talagang tinatry nila yung mga Japanese food na nandyan. Kasi talaga namang, Diyos ko, parang iniisip mo, parang mahal, pero actually, hindi naman siya ganun kamahal. Kasi yung mga like, 600 yen, parang magkano lang yun sa Hong Kong dollars, around um, 30 siguro, 35. So, nasa 200 pesos. So, not bad. Tapos ang dami. Although hindi ako masyadong nakakita dito ng sashimi at saka ng sushi. More on mga nakita ko dito mga ayan, yung mga crab stick, mga prawn, mga lobster. Gustong-gusto ko sanang i-try yung, no, not lobster. Meron bang lobster dyan akong nakita? Meron yata. Pero, ang nakita ko, sinasabi ko, oyster. Gusto ko sanang i-try yung oyster, kaso parang medyo natakot ako. Ayan, tignan nyo paano nila i-prepare. Sabi ko, grabe, ang dami oh. Parang lahat gusto kong tikman nung nandyan ako. Sabi ko, parang ayoko nang magkwenta. Lahat na lang gusto kong tikman. Liban dun sa sake, hindi ko talaga tinikman yung sake kasi parang hindi naman ako maka-beer talaga. Ayan, medyo mabilis lang yung ibang kuha ko guys kasi ang hirap tumigil, nakakahiya din. Ayan oh, ang laki ng niya, ang taas. Tapos ito din, parang mga chopsticks yan na kinuhanan ko. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Maraming mga bilihan din yan ng mga souvenir shops. Tapos, ayan, iba-ibang pwesto, iba-iba sila ng uniform. So, nasa sa'yo na lang kung saan, alin ang gusto mong tikman. Pero talaga yung mga tao ko guys, halos pag nadaanan mo yung mga shop, parang gusto mo talagang tumigil. Gusto mong tikman lahat ng nandiyan na nakikita mo. Grabe. Sabi ko nga kung may gusto kong balikan talaga ito yung, ay nako, makikita nyo, Diyos ko, parang maglalaway ka talaga, di ba? Sino naman ang aatras sa mga yan? Diyos ko. Okay, so mamaya sa huli makikita nyo kung ano yung mga food na tinikman ko. Although hindi ko na video lahat kasi
parang wala ka namang time na i-video lahat ng ano, kasi minsan parang isusubo mo na lang yung bibilhin mo, ganyan. So, walang masyadong time para mag-video. Parang nakakahiya din kasi parang magvi-video ka pa, ang dami-daming tao. Ayan, so kinuhanan ko na lang paano nila pini-prepare yung food, paano yung display ng food sa kanila. Talagang appealing, 'di ba? No wonder talaga na sikat ito lalo sa mga sa mga tourists kasi dito mo makikita yung mga halos siguro mga lahat na ng pagkain na pwede nilang i-offer, kanya-kanya silang strategy. Paano lutuin, paano i-display. Yung iba dyan, luto na siya, tapos pag bibilhin mo, iinit na lang. Ayan, maraming may alak, may mga dried foods na hindi ko din masyadong alam. Yung mga isda, actually, hindi ko na tinikman yung mga yan kasi parang yung isda yung last na nasa isip kong tikman sa Nishiki Market. Tapos yung yung mga yan din na ang dami din pero hindi siya kasing dami dun sa sa nadaanan ko dun sa Kiyomizu Dera na mga ganyan. Pero hindi naman sila papahuli sa design. Kita nyo, oh. Kakaiba rin. Kanya lang medyo pricey nga siya. Kung titingnan nyo yung prices niya, parang, syempre, pagka hindi ka naman mapera, medyo mahal siya para sa atin, no? Pinicturean ko na lang yung mga pagkain sa ibang shops kasi parang, or sa ibang restaurants kasi parang hindi ko na rin kayang i-video lahat sa dami. Malulula kayo guys. Malulula talaga kayo as in. Ang haba-haba ng market na yan. Yan, trinay ko yung puset. Ano pa nga ba yung trinay ko dun? Nakalimutan ko na. Sa bandang last na lang yung ibang ipapakita kong trinay ko para makita natin. Itong mga to, kinuhanan ko na lang talaga kasi parang nabusog na yung mata ko kakatingin sa lahat. Parang honestly, hindi mo alam kung alin talaga yung uunahin mo or titikman mo. Siguro depende na rin kung alin yung gusto mo. Ayun, nakita nyo yun? No eating while walking ba yung nakalagay? Don't walk kasi sa kanila, parang rude sa kanila pag kumain kang naglalakad. So, ayan, makikita nyo naka-ice yung iba, may ibang luto na. Di ko alam kung bakit ganyan, kung ano yung purpose nila, kung bakit may ice na ganyan. So, yan yung parang tingin ako ng tingin. Tapos yan, di ba? Yung sea urchin, Diyos ko. Eto, hindi ko siya masyadong kasi bawal kuhanan. Parang gumawa siya ng knife, ganyan. Tapos, ayan pa, Diyos ko. Ito naman yung Fuji apple na umiikot. Imagine mo yun, 300 yen ang isa. O, di ba? Kaya lang, hindi naman ako bumili. 'Di ba? Dapat sana tumikim ako ng ganyan. Tapos yan, meron silang sweet potato. Japanese, Japanese yam ba yan? Iba-ibang pang-attract ng customers. Sobrang, Diyos ko, tingnan ko lang to, parang gusto kong bumalik ng Ishiki Market. Parang walang hangganan to, parang kahit saan ka lumingon, mayroon siyang paninda. Maglakad ka ng maglakad. Sabi ko, parang, kailan ba matatapos to? Ang daming paninda as in. Pero sa market na to, parang ilan yung nakita ko na yung mga signature brands na alam natin. Hindi siya masyadong naka-display yata dito. Ito naman parang temple ba to? Temple yata to na ayan, sinubukan din natin. Kasi nakita ko yung mga tao, parang hinuhugasan nila yung kamay nila. Ganyan. Tapos, nakigaya rin ako, syempre, para, alam mo yun, nandoon na rin lang naman. So, ito yung mga parang siguro tradition nila. Meron dyan na yung yan, sinishake nila yan. Parang nagpe-pray yata sila or nagre-request sila. Gumagawa sila ng tapos sinishake nila yung rope para parang i-call yung attention ng God. Yun ang parang belief nila dyan eh. Kaya nila yung ginagawa, kaya maingay. Basta lahat ng pwede kong kuhanan, kinuhanan ko. Kasi nga,
Para at least maipakita ko sa mga tao na hindi nakapunta doon at isa pa mababalikan ko siya one day 'pag nakalimutan ko na sabi ko, "Ano na nga bang nakita ko dun?" Kaya dino-document ko lahat guys ng nakikita ko. So, tinitignan ko yung mga shops diyaan. Yan, karamihan ng tinitinda nila diyan ay mga pagkain. O, sino naman ang hindi matatakam diyan? Sino yung mga presyo nila may 1,100 yen, may 1,800, 1,500, yan may 2,580 pero marami siya guys, marami yung serving nila diyan. May mga tax-free shops din sila diyan, yan katulad ng sapatos na yan. Ang gaganda ng sapatos pero ang mamahal din ng presyo, grabe. Tapos meron ditong mga tindahan ng mga parang eto yan, mga prints na actually hindi ko alam kung ano yung sinong gumawa niyan pero mahal din yung ano tindahan na yun. Ayan, kinuhanan ko na lang lahat talaga. Tignan niyo na lang yung mine hindi ko alam kung ano yan pero ewan ko siguro may meaning yan sa kanila kasi gano'n naman sila eh. Ayan, made by hand in Kyoto. Yan yung Patrick na sapatos na yan. Ang ganda niya, parang unique siya kasi syempre yung man-made siya eh, parang handmade, I mean. Ito naman upuan 'yan, nakakatuwa. Ito yung mga shops na Japanese brand naman yung karamihan diyan na binibenta nila. So, parang chance na sana na bumili ang kaso nga lang sayang, may mga nagustuhan akong bag diyan kaso hindi ko na nabili, hindi ako nakabili. Yan, kinuhanan ko siya. Ang kaso sabi ko, ano ba yan? Nagpiprepare ba siya ng sandwich? Parang kita yung daliri niya. Parang ang nipis nung ano. Sige, tuloy tayo. Ang mga shops dito, parang kung titignan mo, ano siya, yung parang hindi siya yung parang sa atin na mga modern na shops na makikita mo. Dito para siyang, um, ewan ko, siguro matagal na rin tong mga shops na to dito. Pero ano, ang daming bumibili din, ang daming pumupunta kasi ang sabi parang affordable din dito kasi ito yung parang affordable na bilihan although madami din ang mga branded na mahal. Marami dito talaga kumakain, marami ang pagkain. Yan yung pinakauna kong na-notice dito. Ito talaga yung parang place kung saan kung pagkain yung ano, yung sadya mo, dito ka na maghapon. Hindi ka talaga magugutom. Hindi ka na kailangang lumayo dahil halos ayun, oh my God, yung sashimi, first time kong kumain ng sashimi sa Japan. Kasi dati hindi ako kumakain ng sashimi kasi parang hindi ako masyado sa ano, sa raw fish. Pero doon, ayun, na-try ko talaga. Ang sarap oh. Yan, my God. Tapos yung nasa corner, hindi ko masyadong alam kung ano yan. Pero parang kakaiba siya. Hindi ko naman lahat masa-search kaya kinuhanan ko na lang din para maipakita sa inyo kung ano yan. So, nasa Nishiki Market pa din tayo. Ayan. And then, lakad-lakad. Kasi alam ko nito parang nag-left turn ako. Ang dami kasi guys, parang yung alley nila na ganyan, dire-diretso talaga yung mga alley nila na ano. Kaya bahala ka na lang, tignan mo kung saan mo gustong mag-explore. Parang ako dito dumiretso ako eh, tapos nag-turn left ako. Ito, yung parang may only fragrance ata to. Yung ikaw yung pipili nung ano, nung scent. May mga combination sila eh. Pwede kang pumili ng dalawa or more combinations. Tapos, yun na, personal fragrance mo. Tapos, ito naman yung skill niya, paano ginagawa. Alam mo yung ang daming kumukuha sa kanya habang ginagawa niya yan. Ang daming nagbe-video. Tapos, eto na, nakarating na tayo sa malaking crab na gumagalaw. Ayan. Ito naman ay parang sikat din tong ano na to, sikat ditong lugar na to. Agaw pansin niyang crab na yan na gumagalaw sa taas. Restaurant yan eh, restaurant yan. At sa tabi nito ay ganun pa din, marami pa ring shops, marami pa ring shops. Ang tawag diyan ay tiramachi, tiramachi ba? O yan, 'di ba? Shops pa rin yan na walang tigil, non-stop talaga. Mauubos ang pera mo dito. So, pag pupunta ka dito, make sure na planuhin mo kung ano yung bibilhin mo para hindi ka mapagastos. Ayan. So, ito yung kanyang brief history and origin of Teramachi Street. Ayan, basahin na lang po.
At ipapakita ko na lang para tayo ay makapunta naman sa iba. Ito naman yung mga, actually, ini-explain nung isang matanda dyan kung ano yung mga yan. Parang yung mga siguro mga ships nila noong unang panahon, yung evolution ng ano nila, ng mga ship nila, kung paano ginagawa. Ini-explain niya yan sa Japanese. Ang kaso nga lang, hindi ko maintindihan. Kaya kinailangan ko siyang i-mute kasi meron siyang music. May music dyan. So, nagpaalam ako kung pwede ko siyang kuhanan. Sabi, okay lang. So, kinuhanan ko siya. Pero pagdating sa, ano ba yung nakasulat na parang, siguro, yung may-ari, no? Yung, talagang yung text nito kung ano yung mga ano na yan, mga ships na yan, bawal kuhanan. Ayaw nila kasi titignan ko sana yung history ba. Hindi, bawal kuhanan. Sabi nung ano nung ewan ko kung may-ari yun. Sabi niya itong mga ships pwede mong kuhanan pero huwag yan. Kasi parang naka-laminate siya sa wall na parang yung history ng mga to ayaw nilang pakuhanan. So, unfortunately, hindi ko alam kung paano ipaliwanag yan. Pero, nakakaano din, nakaka-fascinate din na, alam mo yun, makikita mong iba't ibang uri ng mga sasakyang pandagat ng mga Hapon. Labas na tayo para makakita tayo ng malaking manok na nakabitin. Joke lang. Ayan, pagkain, pagkain at pagkain pa rin. Diyos ko, di ba? Magsasawa ka na lang talaga pero hindi ko na natikman. Malapit na tayong matapos. Ipapakita ko na lang yung mga kinain ko dun sa mga restaurant na may upuan. Kasi yung iba ano lang talagang kakain ka lang sa labas. So, yan ang ating giant prawn. Nilagyan natin ng konting asin. Tapos, chili, cayenne pepper para naman medyo maanghang siya. Tapos, atin nang lalasapin. Oh my God! Ang lalaki niya. Oh my God. Wow. Sorry. This one? Yeah, this one. Yeah. And then which one is the other one? But hot or cold? Two, sorry. Hot or cold? Sorry. Hot or cold? Hot. Hot? Hot. Oh yeah, sorry. 1 minute, please. Okay. So that's the other one. Yeah. Okay. Very yummy. Do you also slice that one or it's a whole one? The one you put. Yeah, it's whole. Hot. Yeah. Amazing. Oh, that's impressive. So, iba palang luto yan. Pero, kamote pa rin. Wow, wow. At dito na naman nga po nagtatapos ang ating video. Please huwag niyo pong kakalimutan i-like ang video na to. And also, don't forget to comment, share, and subscribe if you like this video. Thank you so much for watching. Bye!